Hindi, ano to, legit na episode to. Legit na episode. Medyo nakakailang lang kasi first time kong gagawin as ang daming tao. Kaya humanap na lang ako ng spot na, ayan, medyo walang makakarating. Yo, CS De La Peña, hope yung makaduday. The Comedy Crew, at welcome sa Hindi Ito Podcast sa labas ng bahay. Tatawagin ko tong hindi to podcast outcast. Di ba? Sa labas ng bahay. Pwedeng title no? Naisipan ko lang mag-record ng pod sa labas. Actually, ganito yung isa ring magandang gawin. Tapos bibisita sa mga kung saan lugar. Tapos biglang doon na magpa-podcast. Dapat dalawa kami ni Ira ngayon kaso sobrang taas nito. By the way, dito nga pala ako sa Stone Kingdom dito sa Baguio City. Pero background ko lang yan. Green screen lang yan nasa likod ko. Tingnan nyo. Hindi masyadong gumagalaw yung mga tao. Hindi, pero dito nga sa Stone Kingdom medyo pagod pa kasi sobrang taas nitong narating ko tapos nanginginig yung itlog ko. Nakakapanginig ng itlog. Yung inuupuan ko parang lang siya, parang semento lang tapos bato lang. Pero bago natin simulan yung episode, legit na episode to. Legit na episode. Medyo nakakailang lang kasi first time kong gagawin as ang daming tao. Kaya humanap na lang ako ng spot na, ayan, medyo walang makakarating. Though meron dito medyo may mga tao din pero hindi naman ganun karami compared sa baba. Kasi yun, bago ako magsimula ng episode, pinapawisan ako. Bago ako magsimula ng episode, gusto ko muna syempre, muna tayo, warm up. Promote ko lang yung mga next shows ng The Comedy Crew. Saan ba yung next show? September. Actually, lahat ng mga shows makikita nyo naman sa www.thecomedycrew.com at saka www.alexcalleja.com. Pero ito yung mga upcoming shows ng September na kaabang-abang. Kaabang-abang. Meron September 14, nasa Echo's Bar kami sa Pampanga. Yan. Pangatlong pangatlong show na yun sa Pampanga. So, due to insistent public demand, babalik ang The Comedy Crew dyan. At kasama ako sa lineup ngayong pangatlong time na pupunta ang Comedy Crew sa Pampanga. Tapos September 20, 20? September 20. Tapos 20, 21, 22. Nasa Olongapo naman, Laugh Trip, Olongapo. Ang The Comedy Crew. Kalahati siya. So 9 comedians yun. 9 or 10. Hindi ako sure pero nasa website yung details. Nasa Olongapo ang The Comedy Crew. At sa September 27, 28, 29, babalik kami dito sa Baguio. Babalik ako dito sa Baguio. Meron kaming show sa Horn Pub. Nakalimutan ko na naman yung mga bar, yung pangalan ng bar. Pero, ayun, sorry, pagod kasi. Pero, ayun, dito kami sa Baguio, 27, 28, 29. So, kung sino mga galing Manila tas dadayo ng Baguio, baka gusto nyo manood ng comedy shows at syempre kung sino mga taga Baguio na manonood or sino mga taga Baguio na makakapanood nito. Yun, may show ang The Comedy Crew. Punta lang kayo sa www.thecomedycrew.com tsaka www.alexcalleja.com. Yun, dadagdag ko lang pala kasi medyo mahina yung promotion ko kanina. At merong show sa September 6. Yan ay sa Meets and Deli, headline by Mac Navarez. Siyempre, andyan ang mga openers. Rex Miliora, Gris Hunyo, Dawi Tabonares, Marlon Tapalord, at hosted by Israel Buenaobra. Tapos meron ding show na Comedy Crew Showcase. Ito, ang ganda ng lineup nito, mga brother. Headline by Alex Calleja. Tapos ang mga opener niya ay si Israel Buenaobra, Jeps Galion, Rex Miliora, Yuki Horikoshi, tsaka Mac Navarez. Ayan. Sa 19 East naman yan. Yan ay sa September 7, 2024. So, magkasunod. Meron pa sa, ito sa Asbury, pangalawang headlining show ng minimum wage, maximum wage sa Asbury sa Makati. Ito ay September 13, Friday. At, ayan, Mac Navarez, Jeps Galion ang headliner. Opener, Marlon Tapalord, David Blattner, Victor Robertas. Hosted by Israel Buenaobra. At ito, Echoes of Fun sa Pampanga. Laugh Trip Pampanga, sabi ko kanina, round 3. 499 pesos lang yung ticket. Andiyan kami ni Franzo Pinaldo, Doc Ramon,
Anthony Andres, Mac Navarez, Israel Buenaobra, syempre Alex Calleja, at saka yours truly, opener din ako. Yan ay sa September 14th. Tapos meron pa sa 225 Bistro, ano din siya, September 19 naman to. Mac Navarez, Jeps Galian ang headliner sa double headliner ulit ng minimum wage, maximum rate. Panoorin nyo na kung di nyo pa sila napapanood. Solid tong dalawang to. At ito pa. Yan, nasabi ko na kanina yung Olongapo at saka Baguio shows. At meron pa, Men at Walk. Double headlining set nila sa sa Dusk at 27 pala sa Makati sa Berjaya Hotel. Yan ay sa September 27, 8 p.m. Tapos Laugh Trip Baguio. Ayan, marami kami dito. Gusto mo ba isa-isahin ko? Sige, isa-isahin natin. Si Alex Calleja, Israel Buenaobra, Winner, Aguilar, si Tito Badrip. Sana gumaling na siya kasi hindi siya nakapag-shows nitong August dahil nga meron siyang health issues. Pero sana gumaling ka na, Tito Winner. At si Marlon Tapalord, tsaka si Franzo Pinaldo kasama rin. Sino pa? Jeps Galion, Doc Ramon, Jim Burley, tsaka si Prof. Dave. Tapos yours truly, CS De La Peña. Hope yan makaduday. September 27 yun, 28 tsaka 29. At syempre, ipopromote ko na rin yung show namin sa October sa birthday show ni Alex Calleja. Apat na, yun yung nakalimutan ko. Actually, yun lang dapat yung sasabihin ko ngayon. Pero Alex Calleja birthday show, Happy Together. Apat na theater shows yan. Nandun ako sa October 4 sa BGC, Maybank Performing Arts Theater. Basta sa Maybank sa BGC. Andyan kami, ako, si Prof. Dave, tapos Men at Walk, David Tabonares, at si Rex Millora. Syempre, hosted by Israel Buenaobra at headlining set ng ating birthday guy na si Alex Calleja. So yun, sa tickets, kung gusto mo bilhin tickets, hindi pa naman papaubos pero malapit na. Few tickets na lang ang susunod. Punta lang sa www.thecomedycrew.com at www.alexcalleja.com. So, ayun lang naman. Ba't nga ba dito ko naisipang mag-record ng pod? Actually, hindi ko nga alam kung legal itong ginagawa ko kasi nagbayad lang naman kami ng entrance. Tapos bigla akong magre-record ng ganito katagal. Pero yung ibang tao naman nagbi-video, di ba? Tsaka kumukuha ng photos. Siguro pwede naman. Kaya lang siguro hindi pwedeng mag-record yung ibang podcast sa ibang mga public places kasi sikat na sila eh. Tatauhin yung mga podcast nila. Masyado silang okay naman kung tatauhin yung lugar pero mahirap na yung sobrang dami. Yung crowd control ang iniiwasan na yung crowd control nga ang mahirap gawin kapag sobrang dami na ng tao, siksikan na, tapos lahat gusto makapasok, baka magkaroon pa ng stampede, diba? Pero ano bang episode to? Ba't dito ako nag-record? Kasi gusto ko lang i-record pag-usapan kung gaano kaganda yung Baguio para sa akin na. Parang ito kasing Baguio parang napaka-special. First time ko nagpunta dito 2008 ata yung may convention sa church namin. Ay, medyo maingay pa, may ginagawa kasi sa taas. Yung 2008. Pero before 2008 pa, parang gustong-gusto ko na talaga magpunta sa Baguio. Kasi maganda nga yung mga kwento ng mga kaibigan, mga tropa, kahit ng mga kapatid ko na nakapunta ng Baguio. Sobrang ganda ng experience daw na hindi katulad, ibang-iba talaga yung experience pag nasa Manila ka tsaka pag nasa Baguio ka. Ngayon, 2008, nakapunta akong Baguio and simula nun, talaga nagustuhan ko na yung Baguio City para akong siguro, igorot ako ng past life ko kasi, igorot ako kasi gusto ko talaga dito tumira. Sabi nga nung ng ibang mga taga Baguio na kakilala ko, wag daw kasi parang hindi naman nila ako dinidiscourage pero ibang-iba kung turista ka lang tas taga dito ka talaga pero hindi ko rin malalaman hangga't di ko susubukan. Pero siguro sobrang tagal pa nun. Pag nag-retire talaga ako, parang gusto kong dito sa Baguio tumira. Kasi unang-una, obviously, pinaka-obvious na reason, sobrang lamig ng klima. Sa isang taong katulad ko na pawisan. Ayan. Parang kanina, paglabas namin ng hotel ng pinto, syempre, merong glass door, tas kita yung labas. Ang init. Mga alas 8:30 na yun, 9 o'clock. Sobrang init ng tingin ko, parang sobrang liwanag. Na kung sa Manila ko yun makikita, isipin ko tinatamad na akong lumabas.
Pero nung paglabas namin, sa mismong hotel paglabas namin, hindi siya gano'n kainit. Maliwanag, ma malakas yung brightness ng araw, malakas ang brightness ng araw, pero yung init na kumbaga yung init ng araw, yung init sa balat, hindi gano'n, hindi masakit, eh, presko pa rin sa pakiramdam dahil nga din sa klima. At bilang tao na ang preference, eh, yung gano'ng climate, ito yung Baguio ang isa sa mga gusto kong tirhan na lugar. Siyempre iba naman yung kapag ibang bansa kasi medyo mahal na yun, eh. Iba kailangan mo pa ng visa dun ta's haharangin pa tayo ng ano, ng haharangin pa tayo ng Bureau of Immigration, 'di ba? Sana all nga nakakalabas-labas lang ng bansa basta-basta yan. Pero hindi naman 'to political, hindi naman 'to about sa national issue. So yun, gusto ko lang sabihin na isa yung malamig na klima sa mga trip na trip ko talaga dito sa Baguio. Pangalawa, parang hindi napapabayaan yung ano, yung kultura ng mga sinaunang tao. Yan tulad nito, Stone Kingdom. Isipin mo, may magpapatayo ba ng ganito kagandang lugar dito sa Baguio City para lang i-preserve, hindi ano ba, na-preserve yung lugar tapos pinaganda pa lalo. Bukod pa doon yung mga pasyalan, yung Mines View, 'di ba, pinapaganda nila. Hindi nila kumbaga, hindi katulad sa Manila na talagang ida-down ko yung Manila, eh, 'no. Kumbaga hindi tulad sa ibang lugar na kapag nagkaroon ng chance na gawing industrialize yung lugar, tatanggalin na lahat. As in, aalisin na lahat yung paano mo sasabihin ko, yung nature do'n. Tatanggalin yung mga puno, ganyan. Ito, naipe-preserve nila at the same time, ah, nagiging ano pa rin, nagiging modernized pa rin. At hindi lang itong Stone Kingdom, siyempre marami pang pasyalan na ano, na gano'n ang ginagawa nila. Tsaka yung mga cafe, gano'n. At dito nakailang punta na rin kami rito sa Baguio, pero actually ngayong punta nga namin hindi na kami pupunta sa mga ano, sa mga pasyalan kasi halos taon-taon nandito kami. Hindi para pumasyal, kasi nga napuntahan namin yung usual na pasyalan like Diplomat, yung Burnham, ganyan, napuntahan na rin. Pero babalik at babalik ka pa rin talaga dito dahil iba talaga yung feels kapag nasa Baguio ka. Para sa akin, kasi yung iba mas preferred nila na ano, sa beach, yung mainit. Eh, ako nga, ayoko na mainit. Dito lang ako. Dito mas gusto ko dito. Ah, ano pa ba? Ay, isa pa. Actually marami pa akong gustong sabihin pero nahihiya na ako sa ano, nahihiya na ako sa ibang sa ibang tao. Siguro sa mga susunod na Outcast episode ng Hindi Ito Podcast, mas mahaba na yung ano ko, yung aking gagawing episode. Hindi na ako masyadong mahihiya. Ngayon medyo nahihilang pa ako. Tsaka medyo kalat-kalat pa yan. At isa pa yung mga taxi driver pala. Ayun, isa pa yun sa mga nagustuhan ko dito sa Baguio. Mabait, nagsusukli, ganyan. Napaka-honest nila. May tulad sa ibang lugar na ano, ma'am, +50, ganyan. Tapos kanina, nung papunta kami, medyo traffic yung lugar. Medyo parang nakikita ko umaangal na yung driver. Pero hindi siya yung halatang-halata na katulad sa ibang lugar na ano ba yan, traffic, dapat ano, tapos paparinig pa, +50, ganyan, plus kung ilan, kasi sobrang traffic nga. At ano pa ba marami akong nagustuhan dito sa Baguio. Hindi ko lang masabi ngayon kasi nahiya na ako, eh. Pero yun, sa mga susunod na episodes, gusto ko ring i-try ang mga outcast episode ng Hindi Ito Podcast. Again, ito ay dinig ba yung kulintang sa baba? Hindi ko alam kung ogong ba yung tawag doon. At again, Happy Makaduday, CS De La Peña, The Comedy Crew. Visit www.thecomedycrew.com at www.alexcalleja.com para sa aming mga stand-up comedy shows. At gusto kong sana sa susunod may mga kasama na rin ako. Dapat kasama ko si Ira ngayon na magpa-podcast kaso sobrang daming tao sa baba. Tapos dito lang yung nakita ko na medyo wala masyadong tao. So yun, hanggang dito na lang siguro muna. Kasi dumadami na lalo yung tao. At again, CS De La Peña, Comedy Crew, Hope Makaduday, Hindi Ito Podcast.
See you next time. Peace out.